ginagawa ng mga doktor. Pero sinabi ko lang sa kanya na gusto ng nanay na tingnan siya ng mga doctors. At yun, sinabihan ko yung mga doctors na gawin nila lahat kung ano yung kailangan nila gawin. So, hindi ko naiintindihan ba kanina ko lang naisip nung magkakagulo na sa ambulance na ulit-ulit kami hindi ng tulong doon sa loob ng detention center. Tapos, walang tumutulong sa amin. Nung tinanong ko yung doktor, pwede bang private vehicle na lang yung pagkargahan? Sabi niya, kung wala naman talagang ambulance, sabi niya, okay na yan. Ako na ang mag-assist sa patient. Tapos, nung dyan na yung private vehicle, biglang may dumating na ambulance ng police. So, ibig sabihin, nandun lang sila. Sa doon ng HOR, wala silang ginawa. Sinabi naman, doktor ninyo, doktor namin, lahat silang doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon darating na ambulance ng police. Sinabi ng next of kin, sinabi ng doktor, dalhin niyo sa St. Luke's. QC, kasi dito siya lagi na-admit sa lahat ng kanyang problema. Dito lagi siya na-admit sa medical health. Bigla na lang, nagulat kami lahat. Nandun na kami sa veterans. Bakit? Diba parehong hospital lang naman yun? Veterans Hospital. Tapos kanina, ayaw naman nila tumulong. Pinat kami ng ambulance. Wala bang ambulance? So sabi ko, bayad na lang tayo ng ambulance. Sabi natin ang dumating na yung ambulance ng St. Ilang ganun naman dumating na ambulance ng police. Tapos, nakita ko, ilagay nila na ang laman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarhan ako ng pinto sa mukha ko. Hindi ko alam paano yung tutulungin yun. Sasara mo yung pinto na may tao doon. Paano mo sasara yung pinto? Paano nakatulong yung ambulance? Masyadong sinungaling at skimming yung mga pulis ba na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Sila yung nagsasabi kung anong gagawin nila sa pasyente. Sabi ko, doktor, ang mag-isipin pagawin sa pasyente. Kasi hindi naman makakatakbo yung pasyente. She's hysterical. She's in pain. She is nauseous. Saan pupunta yun? Lilipad ba ng Singapore yun? Hindi naman. Itong nag-uutos yung mga pulis. Parang kriminal yung kanilang binabantayan. Tingnan niyo. Para itong kategory, they were wasting 300 personnel para hanapin ang isang tao. They're wasting so much manpower dito para bantayan ang isang tao na contempt lang. Tapos, parang atikon pa ba ang mga tao ba? Mamadali na lahat kasi ang iniisip natin yung well-being ng pasyente. Mamadali na lahat. Tapos, meron pa kayong
meron pa ang mga pulis na panlilin lang ba. Sinabi na, sasakay sa ambulance ng Cebu, sinabi na, pumunta sa Cebu. It's truly exasperating. Kahit pulis, hindi mo na maasahan na tumulong. Tapos, gugulangin ka pa. Alam mo yung term na ginamit, gugulang. Lalansingin ka pa? Lalansingin. Lalansingin ka pa? Diba? Saan pupunta ang tao? Saan? Kung mismong congressman mo, papatayin ka, yung police, lalansingin ka, tingnan nyo yung palibot. Anong klaseng police? SWAT? Tingnan nyo yung dami ng SWAT siya. Ano yun? Gangster? Drug lord? Chief of staff lang yun ng Office of the Vice President. Na, for the record, hindi nag-abscond, hindi fugitive. Nag-attend ng hearing, nagpa-detain to cooperate. So, wala naman tayong hot hour call kung gaano kadaming police dyan. Diba? Pero, yung lalansangin ka ng police, lilituhin ka ng police. Ano yung sabi ng doktor kanina? They are so dishonest. Yun yung term na ginamit ng doktor kanina. Yung mga police, they are so dishonest. She was so frustrated because she had her patient in mind. And yet, somehow, kung sino man yung nag-uutos nitong lahat, they don't care if you die. You're just one of those na alam ko lang, hindi ko na alam. Ma'am, There's no... how is she? Kumusta si Attorney Lopez? You cannot talk to her. But I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng meron mga questions sa doctor na sinagot. Pero kami, she doesn't respond to us. So I don't know May binanggit po bang initial diagnosis ng doctors? wala silang sinabi sa akin. Wala. So, last na lang, you will stay dito sa St. Luke's kasama si Attorney Lopez? Yes. Oo. Kasi wala siyang next of kin. So, kanina, sa cellphone lang nakikipag-usap yung nanay. Sinabihan niya lang ako na take care of my daughter. So, sabi ko, I promised her, sabi ko na, kung ano yung gusto mo, kita, yun yung masusunod. Mark? Good morning, ma'am. Ma'am, may information na hindi daw dito dadalhin ng mga pulis from veterans kundi doon sa correctional diretso. Kaya ganito yung karami yung mga pulis at kahit sa iba pang mga police district na rin. Ayun nga, well, likely, baka ganun na. They're so dishonest. Mga police. So if ever, ma'am... Alam mo yon, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance. Kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente. Ang doktor tsaka ang next of kin. Ihihirapan nga kami doon sa loob kasi wala sa amin next of kin. Vice, if ever na ililipat pa rin si Attorney Lopez, ang pipigilan ba natin? Hindi ba tayo papayag pa? So, I do not know. Sabi ko nga kanina, nung dumating na yung mga lawyers, sabi ko, I don't want to think as a lawyer anymore. I just want to think as a friend. So,
So I do not know what the lawyers will decide to do. But right now, it must be the mother of the patient who will be followed. This patient is just a detainee for contempt. This patient is not a drug lord, a suspect, criminal. Sorry, although nasabi niyo, VP, na you didn't want to act as a lawyer right now, pero ano ho ang masasabi ninyo sa katahimikan ng IBP or Integrated Bar of the Philippines sa mga injustices na nangyayari ngayon? Oh, well, I suppose they like what is happening right now. So, hindi natin alam kung anong iniisip ng IBP ngayon. But yes, sinabihan na rin kami, ma'am. Sinabihan na rin kami na we will not get relief from the courts. Ano po ang magiging implication ng nangyari ngayon sa magiging hearing supposedly by Monday? Naku, hindi ko alam. I'm sure itutuloy nila yung hearing na yan. And I'm sure nakaswero yan na iaano nila papatestify nila. Ganun ho sila kawalang puso. Nasa likod niyo po kami, VP Sara. What are you going to attend the hearing? That is something na sinuggest na ng lawyer ko sa akin. Sabi niya, sagutin mo na lahat. Kasi may sagot naman lahat. But then, sabi ko sa kanya, I already gave my reasons. By prinsipyo, bakit ako sasagot sa mga taong hindi innocent ko eh. Mga sinungaling. Mga kurap. Ulitin ko yung utang bayaran niya yung utang niya. Siya mangilarap eh. Wala no final words, but thank you. Nagpapasalamat ako sa media dahil ang laki tulong ninyo na napapalabas namin sa mga tao kung ano yung nangyayari, ano yung sa loobin namin. But really, yan yung paulit-ulit na sinasabi ko kanina sa police pa. I mean, we should implement lawful orders. Kung nga, order is patently illegal. Gawin mo pa ba ang lahat to implement an illegal order? Saan ka nakahanap ng committee order na nangyari between 6:15 p.m. to 12 midnight on a Friday nang walang pasok ng House of Representatives? Na hindi naman man lang nila sinabi doon na we conducted a meeting with the permission of and look, pagdating ko doon, hindi mo man lang alam kung sino yung kausapin mo kasi wala yung Sergeant of Arms. I mean, di ba yun? I am the Sergeant of Arms. Here is an order. I am assisted by the police. Wala. Walang Sergeant of Arms. Kanina, you were begging. Sino ang pwedeng kausapin for an ambulance? And then ngayon ko lang naisip nung may mas masama ko dyan sa loob. Yung ambulance ng police, nandun lang daw. Lumabas lang siya nung lumabas ng private vehicle. Anong klaseng health care protocol yan? There wasn't even an emergency protocol. Wala kami makausap. Ang lahat ng tao umaakyat sa third floor. Hindi na sila bumabalik sa baba. Diba? Hindi ho ba kayo natatakot para sa sarili ninyo bilang na doon po kayo nag-hold ng office ngayon at nakaya nilang gawin kay Yusek Zulaika at maaaring gusto nilang gawin din sa inyo? Oo, yes ma'am.
alam ko na, ako naman kasi talaga yung target, diba ma'am? Ako talaga yung target. Except that, dahil nga wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, iniipit yung mga tao, thinking na meron dyan isang magsasalita. Ang problema kasi wala talaga silang ginawa. Bakit nila kine-question yung management style ko na on a need-to-know basis yung mga tao? Kung ang chief of staff, pakiramdam ko, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit kaya isasabihin sa chief of staff? Kung ang ASEC, hindi niya kailangan malaman ang isang bagay, bakit ko naman sasabihin doon? Bakit nila kina-question yung management style ko? Kasi sabihin nila nagsisinungaling yung tao. Hindi naman nila ako kilala. Hindi nga nila alam, hindi ako nag-i-aircon. Kaya walang problema. May aircon man o wala. Naniniwala po ba kayong hostage taking ang ginawa nila kay Yusek Lopez? Ma'am, naniniwala ako I was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police na, natataranta siya. So imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat na kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman. Yes, ma'am. Ma'am, there are 4 other OVP personnel that are being summoned by the Committee on Good Governance and Public Accountability. How are they holding up? Ngayon po na nakikita nila si Attorney Zuleyka na tinatrato ng ganito, hindi malayo na maging ganun din ang trato sa 4 na to. Oh, ma'am. So, how are they holding up? Talaga ang trato. Kasi, naghahanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Katangahan yan. Kung may ebidensya kasi simula pa lang, diba? Last year pa kayo nag-a-announce, Franz Castro, paulit-ulit, impeachment. Tapos ngayon, Joel Chua, magsasabi, there's probable cause, but we're short of time because it's already the election. So, ibig sabihin, accountability of public funds is less important kasi uunahin natin ang election niyo. Oh, so ibig sabihin, wala. Wala ebidensya. Last year pa yan eh. Di ba dapat final nila last year? Wala eh. Ginagamit nila yung COA. Humingi. Hanggang makahanap kayo ng anong pwede namin gamitin. And all because we are in this fucking mess. All because gusto ni Martin Romualdez mag-president. Hindi siya makontrol ng presidente natin. Na hindi marunong mag-desisyon. Walang decision-making skills at all. Zero. We are wasting time as a country on what we need to do. Putang inang kawawa na tayo. Pero nandito tayo. God, nandito tayong lahat. Fishing for evidence so that we can demolish
a family that is a threat to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What the fuck are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. And we are wasting time. Yes, ano talaga? Naniniwala po ba kayong tatayuan ng COA ang kanilang mandato or eventually, sorry for the term, dilalaglag din nila kayo eventually? I told you, diba? Ay, review nyo yung review nyo yung hearing. Yung hearing, kanina. Ay, nung last hearing. Yung tinanong si COA. COA, ay ano ba, apelido na, I don't remember. Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Diba? Gusto mo rin magtrabaho? Yes! I need to work on the notice of suspension. I have a video of Cordova talking shit about me and Yusek Lopez. So COA and House of Representatives are working together. Yes. Actually, sila lang ang working together and lahat ng taong bayan are just parang playthings to the rich. They don't care. They don't care about you. Wala. Thank you. Mamaya ito lang, last na lang, what will happen to Atty. Lopez po? Ano nangyari? Bakit siya sa HOR or sinandali yung paano yung detention? Well, I really do not know right now what will happen to her. We just trust that the doctors know what they are doing, and then we entrust to them her healthcare plan. So, kung ano yung gusto ng doctor, kung ano yung gusto ng nanay, yun yung susundin namin. But how's your health status? As I said kanina, hindi mo siya makausap eh. But she answered some questions of the doctor. Pero hindi lahat din. And then, pag kami yung makausap sa kanya, hindi siya nagsasalita. And really, I'm worried kasi kanina din, inano niya yung ballpen ba? Ginaganyan niya yung ballpen. Sinabihan namin siya. Ano sinabi niya sa amin na ayoko na ito, make this stop. I will stop this. Ganyan na mga ano. And she already said her keys kanina before she started vomiting. She said her keys. Parang she doesn't feel safe. And she is astounded by the lack of rules. She is astounded by the assault to democracy. Okay. Thank you. Thank you, Vivi. Thank you, people.